Di ba? Wag mong payagan na emosyon mo ay huhubugin, huhulmahin ng ibang mga tao. Dapat kuwan ka lang, chill ka lang. Hindi, baka naman sa kanila hanap buhay lang yan. Di ba? Ano sila? Sabagay. Agnostic sila sa issue na yan. Wala tayong magagawa ron, no? Pero meron din mga affected na talagang mga panatiko. Talagang galit na galit, mumurahin ka, papanalangin na mamatay ka. May mga ganun. Meron nga bumabanat sa positioning natin na from an ideological perspective. Ano? No? Mga nataguriang mga progresibo, ang sinasabi nila, wag nang pumusisyon sa impeachment. Doon na lang sa budget. Doon na lang sa corruption ng Marcos government. Dahil pag pinasok mo yung impeachment, sumasama ka sa intramurals ng elites ng naghaharing uri. Kaya dapat isa lang. Lalo kang pumapasok sa intramurals kung isa lang ang babanatan mo dahil sasakyan ka nung kabila. Yun yung intramurals. Dapat sabay mong banatan. At pag humingi ka ng accountability sa isa at hindi ka hihingi ng accountability sa kabila, hihina yung sense of accountability yung hinihingi mo. Dahil malalait ka eh. Hihingi ka ng accountability dito, tapos sa kabila, hindi. Anong klaseng accountability yan? Hindi ko maunawaan paano nila hindi nakikita yung ganong klaseng vulnerability nila. Lalo silang tumatalon dun sa sinasabi nilang dapat iwasan na intramurals between the elites. Diba? Lalo nilang wini-weaken yung kanilang paghingi ng accountability sa isang section ng elites. And these are progressives, ha? Mga progresibo ito who should know better. Tapos babanatan nila tayo dahil dalawa ang binabanatan natin, pumapasok tayo sa intramurals. Kasama ba ako sa binanatan o nadamay lang ako? Kasi hindi ko nababasa. Nadamay ka dahil mas emotional ka sa akin ng isang gabi. No? Ikaw yung nagsabi ng binata. Ito ba yung pinadala mo sa akin kanina, Senator? I was expecting more from them. Ang sinabi mo kasi parang dinaga eh. No? Yan, pinadala ko rin sa iyo yan. No? Ito ba yun? Isa yan doon. Tapos may mga nakausap din ako kahapon na yun daw sinasabi, bakit sila puposisyon sa impeachment? Pag puposisyon sila sa impeachment, pumapasok na sila sa intramurals. Hindi rin? Pinaliwanag ko na yung impeachment is just the tip of the iceberg sa monstrosity, sa kawalanghiyaan, kasamaan ng mga Duterte. No? Ito lang yung tip of the iceberg. Ito lang yung one of the, baka nga ito yung smallest Damocles sword sa ulo ng mga Duterte. Merong mas malalaki, ICC, Crimes Against Humanity, mass murder, no? Quadcom result, no? Nasa gitna ng sindikato sa drug, pogo, extrajudicial killings, no? Mga cases, criminal. Baka nga ito nga impeachment ay dun isa pa sa pinakamaliit eh. Dahil dito hindi ka naman makukulong eh. Di ba? Hindi ka naman makukulong dyan eh. At hindi ka na makakahawak ng pwesto. Hindi ka na makakatakbo pero hindi ka makukulong. Kaya parang ang ibig nyo tingin nyo ba sa impeachment ganun kakitid? Ito ay impeachment lang? From the very start naman, uphill ito eh. Pero hindi pwedeng hindi mo to gawin. Hindi pwedeng hindi ito iugnay doon sa mga bank account na mabubuksan pag na-refer yung impeachment sa Justice Committee dahil makikita mo kung totoo ba na yung nag-contribute dito sa Vice President, sa kanyang mga kamag-anak, ay mga drug lords, pogo lords, mga sindikato. No? Ito ay nakaugnay sa katrayduran sa West Philippine Sea. Ito ay nakaugnay doon sa Crimes Against Humanity. Nagkataon lang na ang tawag natin ay impeachment. No? Hindi ko alam kung saan lungga nagtatago itong mga progresibong ito at ganun yung kanilang conclusion. No? Sayang. Nabasa ko na Senator, hindi ko naman sila kilala. Pero nung nabasa ko yung pahayag, pasensya na po, hindi po ako agree. At medyo paling po yung ganitong analysis para sa akin. Dahil hirit lang ko ng konti, okay lang ba? Hindi man ako matalim magsalita eh. Napaka-diplomatic ko. Hindi, bago ka humirit, sabihin ko lang na mas matatalino sa atin itong mga to. Of course, syempre. Pero bakit maski ba bobo, hindi pwedeng humirit? Pwede. Pwede namang humirit. Sige, humirit ka na. Ito po yung bobong hirit ko dyan.
Hindi porke sinusuportahan niya impeachment ni Sara Duterte, kumakampi kay Bongbong Marcos. I don't feel Correct. alluded to dahil consistently naman, maski naman yata ikaw, Senator, no? Binabanatan pareho eh. Impeachment Tama. pati budget. Kaya nga nalilito yung mga trolls dito eh. Teka, kampi kanina, ay, hindi pala, ay. Diba? Yun ang sa akin. Tsaka, pag ang framework lagi kasi ay yung pag sinuportahan mo yung isang galaw against one political dynasty, you're benefiting the other. It doesn't mean that you're missing out on the third part of the equation, which is building a legitimate mass base to dismantle this infrastructure of political dynasties. Kasi paano ka magko-concentrate na sa third option kung papayagan mo lang mangyari yung kasamaan na yan? I don't think so. It's a non-starter for me. At saka sa akin, malinaw dito, tama ba yan o mali? Ano ba dyan yung tama at saka yung mali? At sa pagpili na yan, hindi malinaw sa akin na hindi siya naive. Diba? Kaya nga, diba, binabanatan, at least, diba? Binabanggit ko rin yung previous programs yung mga nagmamalinis at nagmamagaling ng mga kongresista na bumabanat kay Sara Duterte, papanagutin din yung kanilang hypocrisy. Pero it doesn't mean na yung sinasabi nila against Sara Duterte ay mali at walang value. Yun. Tama. At saka, parang hindi naman kailangan maging matalino o mataas ang IQ para ma-realize na pag binabanata mo itong dalawa, no, lalo mong ini-strengthen yung possibility of a third alternative, a more decent alternative, diba? A nobler alternative. Diba? Yun yung ibig sabihin nun eh. Lalo kang nga mahuhulog sa trap ng elite intramurals kung hindi mo babanatan yung lahat ng may impunity. 2, 3, 4, no? Para yung alternative ay lalong ma-sharpen. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ano kaya yung ma-achieve ng mga pro-impeachment rallies na yan? And enough ba yan to solidify certain groups? Kasi ito, tinanong ko rin to kay Kong Percy kahapon eh. Actually, kinomento ko. Pero he was too polite. Kasi miski sa hanay ng tunay na opposition, ay maraming fence-sitters, diba? Yung mga nag-iingat. O baka talaga hindi sila convinced na dapat magkaroon ng impeachment. Kung ganun yung rarity dito sa mga tao, mas may inaasahan ka, paano mo naman makukuha yung suporta ng iba? Yun ang punto ko. So, yun nga, ano bang tingin nyo? Ano bang ma-achieve ng mga pro-impeachment rallies na yan? Well, una ay syempre moral boosting din yan sa kanila na meron silang ginagawa. Ikalawa, posible yung scaling up. No, parang kabuti, dumadami. No? Magkakaroon sa Cebu, magkakaroon sa Angeles, magkakaroon sa Bicol, magkakaroon sa Iloilo. No? Yung ganun ba? Yung medyo kakalat. Tapos ikatlo, baka medyo lumaki. Pag lumampas ka ng 5,000, punta ka sa People Power Monument. Pag lumampas ka ng 10,000, punta ka sa Plaza Miranda. Pag lumampas ka ng 20,000, punta ka sa Liwasang Bonifacio. Pag lumampas ka ng 50,000, punta ka sa Grandstand. No? Yung ganun ba? Scaling up. Dahil yung Grandstand kasi, pangpan lang yan eh. Yung harapan yung overflowing, pang 500,000 yan eh. Pero kung meron ka ng 50, ang itsura niyan, mga 100,000 na, medyo okay na mag-grandstand. So, pwedeng scaling up yan. No? Ikalawa, pwedeng kwan yan, pang-pressure doon sa mga binabanggit mo na fence-sitter o ang tingin ay they can have the best of both worlds. Pwede silang kumabig sa mga Duterte, pwede silang kumabig sa mga BBM, pwede silang kumabig sa mga Pink by not making a position. Ang sasabihin mo sa kanila, hindi pwede yan. No? Kailangan pumosisyon ka. Kung hindi, aayaw kami sa'yo. No? Aayaw yung mga anti-Duterte sa'yo. Kailangan pumosisyon ka. Kahit merong opportunity cost. No? Kahit may opportunity cost, may mawawala, mas malaki yung mawawala kung hindi ka puposisyon. So, pwedeng ganyan yung ikalawang layunin. Yan. At ikatlo, ay pagsaset din yan ng climate para eventually pag nangyari yung impeachment.